Network Entertainment. May mga nagsasabi sa yung ganun ko fan mo, yung ganun ko fan mo. Ano ba yung fan? What is a fan? Para sa akin, you put your money where and your time where your mouth is, di ba? Ganun hindi ka naman pwedeng, fan ako ng restaurant. Kumain ka na doon? Hindi pa, pero liker ako lagi. Di ba? Parang, dapat kukonsume ka talaga eh. Alright, welcome to Intellectual Wall with Victor Anastasio, produced and recorded here in the Pod Network Studios. Tignan nyo naman, meron tayong bagong bookshelf. Salamat sa ating producer at production designer na si Jeff. Yan, hindi ko pa napabasa yung mga librong yan. But just for the looks. And itong episode na to, gusto ko lang magpasalamat dahil at the start of the year, nag-podcast ako na 2-star objectives. Kabadong-kabado pa ako na hindi ko magawa yan dahil dapat music museum lang yung gusto ko i-sold out. But then yung opportunity ng Arete Ateneo came up. Bakit tayo hindi? Diba? So 850 people and then kakatapos lang at the time of this recording, Tuesday ngayon, kaka-Saturday lang, August 17. Oh my gosh! What a fun show! Talagang jam-pack ang Music Museum. At wala namang nagreklamo, no? Pero may mga difficulty kasi sa seating kasi free seating eh. So may mga gitna, butal-butal sa gitna and then may mga hindi na nagkakatabi. But then in the end, maraming salamat sa mga ushers. At sa napaka-cool na audience. Cool. Sheesh! Hey! Yan yung mga cool ngayon eh, no? Na wala naman nagreklamo, lahat nag-enjoy. Nag-ano pa nga ako, encore eh. So, ang episode na to, maraming salamat sa lahat ng pupunta. Alam ko maraming podcast listeners, ang silent listeners, na hindi kasama sa Telegram group, na hindi nakiki-interact at hindi pa nanonood ng stand-up. And I'm thankful for you also, but come on! Tuwan-tuwa ako kasi may mga nagko-comment doon na first time ko mag-stand-up, matagal na ito napapanood, shopping pa lang, TikTok pa lang, and first time ko mag-live stand-up comedy and it did not disappoint. Siyempre, kung natutuwa kayo sa digital, talagang lampaso yan ng live. No? So maraming salamat. Alam ko maraming listeners na nanonood live ng stand-up comedy. Hindi lang sa show ako, kundi sa buong Comedy Manila. Medyo showbiz post to na magte-thank you lang ako. Thank you very much to our sponsors, to my JE and Company family. Yun na sinuot ko suit. Okay na okay yung suit nila. Guys, mag-fitting kayo dyan dahil maganda yung ano nila eh. Hindi sila outdated. Alam niyo naman yung tinatawag na millennial fit, di ba? Yung mga baston pants. Ngayon, medyo may slacks na yung slacks nila. Basta updated yung fit nila, modern but at the same time hip pa rin. Classic, modern, JE and Company. May I suggest, kung magpagawa kayo ng suit, wala pa kayong suit, pare, huwag kayo mag-black suit. Midnight blue, navy blue suit. Yan ang kailangan nyo sa buhay, okay? Mas maganda pa yan tingnan kaysa sa black suit. You heard it here first. Diba? Kasi pag black suit, nothing against yung service crew, waiters. Pero yun kasi ang uniform ng mga waiters, mga usually bellboys. So, siyempre, ayaw naman natin mapagtanungan dahil biktima ako lagi niyan. Ewan ko yung mukha ko, mukhang Indio, mukhang, alam mo yun, yung gupit ko, mukhang barbers ka. Lagi akong pinagkakamalan na waiter or hotel, crew, tinatanungan ako, i-try niyo mag-navy blue, midnight blue suit. Magiging mas less likely yan. Kasi ayaw naman nating agawan ng trabaho yung mga totoong head waiter at totoong service crew. Formal na formal ang black. Pero yung navy blue, midnight blue, may something siya eh. Alam mo yun, dark siya, pero pagka tinamaan siya ng ilaw, makikita mo yung pagka-blue niya, bagay siya sa kayumanggi. Paggawa na kayo ngayon sa JE and Company. JE and, yung end nila, ampersand. Alam niyo yung word na ampersand? Yan ang gusto ko sa listeners ko eh. Alam nila yung ampersand. Yung parang pag gano'n, yung letter N, JE and Company. At RE, teka, hanapin natin. Ayoko magkamali dito. Dahil magkapatid sila eh. Magkapatid sila. And meron ding binigay sa akin na RE Craftsman. Same din sa office nila sa Quezon City. Meron Makati, I think meron din. RE Craftsman. Ginawa ako ng brown loafers.
Loafers. Alam mo, ang maganda sa stand-up comedy at nagpapasalamat ako sa mga nagpipicture sa stories nila. Excuse siya mag-suit alam mo yun? Pero ayoko ng tie kasi. Parang t-shirt, sneakers, suit. Yan, the best. Ginawan ako ng loafers pa ng R.E. Craftsman. Pagawa na rin kayo. Brown. Kasi yung dark brown, bagay siya dun sa blue suit. Diba? Anong relasyon nito sa comedy? Ay, yan tayo dapat. Dapat stylish tayo. Si Steve Harvey to I'm sure, painggan nyo na sa Instagram yon. Have a navy suit, have a brown suit. Ganyan. Navy suit pagawa kayo sa JN Company, tapos loafers na dark brown. Boom! Pwede nyo saksan yun ng no-show socks para mukha kayong casual, nakamaong lang kayo tsaka t-shirt. Or, pwede rin kayong formal socks, suot nyo yung loafers, naka-formal kayo, bam! Yung magkapatid na yan. Solid sila pareho. JEN Company tsaka si R.E. Craftsman. Tapos, since thank you episode to, hindi lang sa mga nanood, kundi may listener kasi tayo sa podcast. Si Sir Voltaire de Jesus. Nakikinig siya ng podcast at napapanood ako sa TikTok. Nag-message lang siya out of the blue sa Facebook. Gusto niya raw sponsoran yung lights ng Music Museum ko. Kung pumunta kayo sa Instagram ko at Victor Anastasio, tapos tignan niyo yung story highlights ng Music Museum dun, makikita niyo yung napakagandang lighting niya. Para kayo nasa Las Vegas or Venice McKinley. Layo, no? Las Vegas, tsaka Venice McKinley. Or Bellagio. Yung mga magagandang hotel, mga magagandang theater. Yung bongga talaga. Men, ang dami nilang linagay na lights sa stage. And then meron tayong, of course, the classic VA logo na Gobo lights. Meron din sa gilid. Pucha, maraming salamat kay Voltaire. At saka yung asawa niya. Sorry kung nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero Isa, I think. Kapanan ni Isa Villaverde, I think. Kung mali po, wala pong ibang babae si Sir Voltaire. Mali lang po yung pangalan. Okay? Pero maraming salamat sa mag-asawang yan at sa crew nila na pumunta doon. And of course, Miss Malu ng Music Museum, always supportive. Lahat ng crew, Sir Danny, grabe no? Para tong outro ng mga album nung 90s. Naalala niyo yun? Yung mga album, kasi nung 90s, pinapakinggan pa natin yung buong album from start to finish. Tapos meron sila outro. Usually tumutugtog sila dyan ng music, tapos nagkukulitan lang sila sa studio. Maraming salamat kay Aling Bebang sa Sari Sari Store. Doon kami nagre-record nung hindi pa kami sikat. Mga ganyan. Ito yun. Parang outro. Hanggang ngayon, yung mga Drake, yung mga kaedad ko, meron pa rin mga ganyan, outro. So ito yung parang outro thank you ng aking August 17 Music Museum show. And yung arete nung March. Yan ang aking 2-star objectives na salamat sa inyo at sa mga hindi nakikinig ng podcast pero nanood live. Natupad natin. Maraming salamat, Comedy Gods. In return, wala. Hindi ko pa alam ang plano ko next year. Ipinapasa Red Oliero ko na lang imbis na ipinapasa Diyos. Ipinapasa Red Oliero ko na lang kung ano mangyayari sa akin sa comedy next year. Kasi kaya ko namang punuin uli yung arete or Music Museum. Pero baka gasgas na yung jokes ko kasi tagal kong ginawa yung 1 hour na yan yung Wigo joke, yung alam mo yun, kailangan ko magsulat ulit. Pero maraming salamat. Sino pa ba yung mga supplier? Kadian Studios, mga bata yan mga I think late 20s sila or mid 20s, sina Ron Pangyarihan, maraming salamat. Nag-approach din sila na shoot nila special ko. Kahit musician ka, business owner ka, komedyante ka, alam naman natin, sobrang importante na ngayon ng social media. Kahit professional ka, yung mga, di ba may mga doktor na sa TikTok na parang, ito yung may mga lawyers sa TikTok. Talagang crucial na yung social media for and again, topic yan ng usapan namin ni Isa at ni Baus na episode. Everything is connected. Pero importante yan, and yung mga video ni Ron and his team, Kadian Studios, yan ang ilalabas ko pag may theater show na ako next year or next year. Kasi you have to be always putting out content, pare. Yan na talaga ang mundo ngayon social media. Maraming salamat sa mga hindi nanood at sa mga nanood, i-recap ko na lang siguro yung August 17 para mainggit kayo or manostalgia kayo. Alam niyo yun, sinuwala natin ang show natin na si Ray Mamuad. Si Ray Mamuad, matagal ko na rin siya hindi nag-guest sa podcast, no? Pero unang-unang special ko, way back siguro 2018, 2017, mga ganun. 2017, 2018, first special ko sa Most, 80 people lang yun. Si Ray Mamuad daw nag-open.
And no shade kay Ray dahil alam niya naman, sabi niya, hindi maganda yung set niya nun. Kasi syempre, mas bago pa siya nun many years ago. Pero sinabi niya, hindi ako sumuko. Totoo. Di siya sumuko nung gabing yun. Pero nakita ko, sabi, ginojoke ko sa kanya, si Ray Mamuad nun, pure potential pa siya. Pero makikitaan mo kasi na sabaw din yung pag-iisip niya eh. And ngayon, killer na si Ray Mamuad. So, killer na. Kami naman, lahat yan eh. Bumomba rin ako dati, hit or miss, ganyan. And then, mas marami ka stage time, pupusuin mo, hindi ka susuko. So, si Ray Mamuad yung nag-open. And, yan, si Slim But Ledley, Ray Mamuad. Siya ang nag-open. And then, si RG Malgapo. Sa tour ko pa lang, last year pa lang, 2023, yan yung dalawang, lagi nandyan. Si RG Malgapo, the killer from Tondo. Hindi to literal, okay? Pucha. The killer from Tondo, tapos si Chan Chan, old reliable din yan. Mr. Applause Breaks din yan. Siya yung pangatlo. And then, yun nga, kasi may ushers na music museum, pero marami rin akong kinuha ushers na open micers and comedians para hindi tayo understaffed. Alam niyo yun, para dapat makinis di ba? Business tayo eh. Bayad ka ng 800 plus online fee, mga 880. Alam mo yun, hindi na ako nag-print ng poster kasi social media na ngayon, pare. Digital na lahat ngayon. Wala akong print ng poster sa baba. Tiwala lang. Tiwala lang na nung araw na yun sa Music Museum, show ko nga yun. So I guess may pumila and then, dito ba yung kay Victor na pila? Ganun na lang. Hindi na natin kailangan gumastos sa printer or alam mo yun, nandun yung malaking mukha ko. Sold out naman natin eh. So, yun nga kasi pag free seating, mahirap kasi may mga tao na dalawa raw yung inupuan or alam mo yun, nag-start na yung show, late sila dumating and lagi kong pride yan except nung PMCS show na binagyo na nag-start ako 10 minutes later dahil sa mga nabaha. My shows always start on time. So 8:30 PM start na. Pasensya na yung mga siguro hindi naman sa late sila dumating pero nandun sila sa dulo ng pila and nahirapan sila. Pero wala. Sold out tayo and everyone was happy. So, pangatlo nun and then short break. Ganyan yan. And then ako na, 1 hour special. Siyempre, meron ako laging relos dyan. At nung tinignan ko yung time, mga 1 hour 5 minutes na ako. So, kasi tansya ko na para may internal body clock naman na ako na okay, 1 hour na, titignan ako, sisilip na ako sa relo na onti. Alam mo yun, trick yan Hindi pwedeng di ba? Parang trick siya. Kunyari may joke ka, sisilipin mo na onti. So parang nagtatlong closer joke ako nun kasi parang ayoko pa umalis. Alam mo yung gusto ko sulitin talaga yung parang thankful talaga. Siyempre na sold out, di ba? Nakakatuwa. Tapos nagtatlong closer yata ako. Parang nagbabay na ako. Tapos tumugtog na yung exit music ko. Pero may naalala pa akong joke, tapos binato ko pa, and then may naalala pa akong joke, and then binato ko pa. So, enjoy lang talaga. I think 1 hour 15 daw ako, ganun. 1 hour 20, I don't know. And then, nakikita nyo naman sa Instagram ko, at sa Facebook ko, at sa TikTok ko, and everything. Bigla ako sinurprise ni Chi. Me love. Meron siyang pa-cake, kasi birthday show din. And then, in on it yung mga ushers pala, at yung mga comedians. So, saya. Ang saya lang ng gabi, alam mo yun? Parang literal icing on the cake. Yung cake. Galing, di ba? So yun, tapos tradition na kasi to, yung ginagawa namin na napanood ko si Kevin Hart. Tapos meron yung naka-on yung mga, naka-on yung mga flashlight ng cellphone. Ang ganda tignan, stadium. So ginawa namin yun. Una kong ginawa yun, naalala ko sa Moose. So parang sabi ko bilang na bilang, 80 people lang ata or something. Pero ganda pag sa theater naka-on lahat. And then pinasabi ko sa kanya, sinabi ko sa mga nanonood na maraming salamat kasi sa dami ng kinakain kong hate comments online, sobrang worth it makapuno lang ng theater na 700 people. Alam mo yun, kasi pag social media makikita mo 1.6 million views, 200,000 like, mga ganun Pero pag i-filter down mo, hindi naman lahat nanonood live. So parang casting a wide net talaga sa social media Parang brand ka nga, di ba? Pinapag-usapan ko sa podcast kung brand ka,
malaki yung awareness mo. Hindi naman lahat kakain sa restaurant. Hindi naman lahat bibili ng produkto mo. Pero kailangan mo ng wide net. So, kailangan social media ka na social media. And yung mga nanonood live or even yung mga nakikinig ng podcast na 30 minutes to 1 hour, yan ang mga creme de la creme. Yan ang mga cream of the crop. May mga nagsasabi sa, yung ganun ko fan mo, yung ganun ko fan mo. Ano ba yung fan? What is a fan? Para sa akin, you put your money where and your time where your mouth is, di ba? Ganun eh. Hindi ka naman pwedeng, fan ako ng restaurant. Kumain ka na doon? Hindi pa, pero liker ako lagi. Di ba? Parang, dapat kukonsume ka talaga eh. So, pagkatapos nun, bumili na rin ako ng sarili kong stool. Siyempre sa stage, nakikita nyo may stool, lalagyan ng tubig, lalagyan ng Codigs. May Codigs ako, pero tinitignan ko lang mga once. Kasi minsan nawawala ako eh. Pero yun lang naman. Bumili na ako ng stool, nag-invest na ako, and ang ganda talaga ng ilaw. Tunog at liwanag sa Teatro Inc. Search nyo sila sa Facebook. Tunog at ilaw. Tama ba yung mga sabi kong company? Check ko nga. Kasi nakakatuwa lang talaga eh, na may mga lumalapit, tapos nag-offer lang ng services for free. Siyempre, popromote natin sa Tunog at Liwanag sa Teatro Inc. Tama. I'm so professional. So, Kadian Studios, i-follow nyo rin yan. I think sila rin na nag-cover kay Leland Lim, kay Red Oliero. Ang maganda dyan sa kanila, unahin natin yung Kadian Studios. Nagsispecialize na sila sa stand-up comedy talaga. So, kung pumunta kayo sa live, may boom mic sa stage. Pag nasa audience kayo, naka-mic up. As in, may mic sila sa audience para marinig yung tawa. Para yung mga TikTok comments na wala namang ginawa, kundi mag-jaol at mag-hate comments na parang sitcom yung tawa nila. Malamang ganun kami kagaling live. Ganun ako kagaling live na parang sitcom yung tawa, pero mic'd up yung mga yung totoong audience yun. Bakit ko naman lalagyan ng laugh track yung putyan? Diyan kasi sanay yung mga TikTok commenters. Yung mga, oh my God, oh no, woo! Sanay sila sa vlog eh. Sanay sila manood ng libreng vlog, libreng video na may sound effects. Kaya pag napanood sila ng live, sumasabog yung pukin ng utak nila. Hindi nila magets. Na totoo yun, naka-mic up yun, courtesy of Kadian Studios. Maraming salamat sa kanila. Kung may video needs kayo. Siyempre, may mga listeners tayo na decision makers sa kumpanya. Kung kailangan nyo ng coverage live, kung kailangan nyo ng content, Kadian Studios, Cadian. At Tunog at Liwanag sa Teatro, kung meron kayong mga corporate events, kailangan nyo ng lighting na bongga. Ibang klase lighting, sobrang importante ng lighting. Tignan mo yung lighting na ginawa ni Boss Jeff. Diba? Dalawa po. Ganda eh. Mukha kang professional talaga. Same yan pag nagka-camera. Same yan sa mga sine. Same yan sa bahay. Ang laking bagay ng lights. Diba? Pag nag-on kayo ng light na versus lamp, na mood lighting, ibang-iba eh. So kung meron kayong kumpanya, may party kayo, or may concert kayo minamount, or anything, Tunog at Liwanag sa Teatro Inc. Sobra solid. Grabe. Nagmukhang 8,000 pesos yun. Hindi naman 8,000. 3,500. Nagmukhang 3,500 yung ticket ko. Dahil inilawan nila ng malupit yung show. And then, pagkatapos nun, syempre, tiis ganda. Alam ko, Aircon Teatrino, at saka Music Museum. Pero pag nakasuit ka, syempre, tropical country pa rin to eh. Medyo lapot ka na onte. Pero tiis ganda. So after ng show, nagpa-thank you ako and then pumunta muna ako backstage. I blew my nose. I wiped my sweats. Alam mo yun, inaap ko muna si Chi. Tama ba? Oo, kasi yan, usually ganun. And then, lumabas kami and then nagpa-picture kami. Diba? Kung wala akong sakit, kung wala akong, alam mo yun, may time. Kasi nung Arete Ateneo talagang 11, pack up dapat, egress. Pero itong Music Museum, kaya naman ng hanggang alas 12 or something. So nagpa-picture kami sa crowd, kaming mga stand-up comedians. Good times, diba? Yung nami-meet mo yung, diba, nakikita ka nila sa stage, nakikita mo na sila sa upuan, tapos parang, syempre may crowd work din ako. May sinabi ako dun na ikaw yung na-excite ka masyado sa gyro, and then makakausap mo sila after the show, sa stage, picture taken, masaya. Saya. And then, pupunta dapat kami sa isang restaurant sa City Golf, pero puno. So, napadpad kami sa
Kasi dapat mag-franchise kami dun sa Green Hills. Alam niyo yun, sa tapat ng Music Museum. Kasi masarap di ba? Manok country tayo. Sarap kaya ng manok. Full. So parang, ibang restaurant na lang. Kalimutan namin may franchise dun. So, si Paul, yung isang usher, open micer, stand-up comedian, dun na lang sa franchise. Tapos kumain kami dun, nag-order kami. And then, kasi laging nagmamakaawa sa akin si James Karaan. Parang awa mo naman, libre ka naman. Never ka pa ng libre. Which, pag nanlibre ako, wala siya. Sorry, James. Pero mabibilang lang talaga sa isang kamay kung ilang beses ako ng libre dahil sobrang kuripot kong tao. Nag-decide ako, kain muna tayo with the ushers, with the opening comedians, and with si Dennis. Isa pa yan, yung tech natin na reliable din. Kumain muna kami sa franchise, manok, diba? Beer, soda, good times. Putya, nagkanin pa ako. Sarap eh. After show lamon, sarap eh. So yan, meron kami manok na ino-order. Pare, talaga ako eh. Market talaga ako ng salted egg everything. Salted egg chicken ng franchise. Yes, please. Yes, please. Tapos nag-order din kami ng, sana matakam kayo, no? Ito yung purpose nun eh. Nag-order din kami ng soy garlic. Nag-order kami ng barbecue. And then yun. Tapos parang may lumapit sa akin, birthday niyo po ba, ganyan, pwede namin kayong kantahan. And then may lumapit na nakaitim na long sleeves. Alam mo yung mukhang businessman. Galing siya sa Music Museum. Isa siya sa owners ng franchise sa City Golf. So galing pa sa show, binisita niya yung business niya, nakita niya nandun kami, putya, Sir Kevin, si Kevin, solid ka. Binayaran niya yung bill. Grabe, napakabait ng comedy god sa akin. Ang daming libreng damit, libreng ilaw, libreng coverage, libreng manok. Franchise City Golf. Tapos, kinantahan pa si RG kasi nung narinig niya yung sasayaw, sabi ni RG, saan na po yung sasayaw? So, sumayaw yung mga waitress at waiter ng happy birthday na napakasaya. Tapos, genuine, sabi nga ni Ray, yung ngiti ko parang talagang genuine smile of joy. Kasi binayaran na ng owner yung bill. Yun ang talagang yung biggest smile ko eh. That's my favorite food, free food. Maraming salamat kay Kevin ng franchise. At nakakamiss yung inyong salted egg chicken at soy garlic chicken. Sarap eh, no? Sarap. Yung wingman niya, yung drumstick, pucha, tapos Coke Zero. Diet tayo, kunwari, di ba? Manok, kanin ko. Lalaway ako ngayon, na-miss ko yung gabing yun. Maraming salamat. Good vibes. Good vibes. Frankie City Golf. Ayun. But most of all, alam ko showbiz sounding, but most of all, thank you sa lahat ng nanood. At kasi syempre, wala man ang pangsweldo sa mga tech at ushers at comedians kung wala manonood, di ba? So maraming salamat. Maraming salamat din, syempre, sa mga fellow comedians ko, sina Red James, GB, and the rest na in-encourage ako na kaya mo nang pumuno ng Music Museum. So yan, pag nag-absolute mega best kami ngayon, alam ko na, okay, I really belong here. Because hindi lang dahil tight yung set ko, pero draw-wise, audience-wise, Music Museum at Arete na rin ako na sold out. Tapos may nagtanong sa akin sa stage, ano yung next? Sabi ko, ang laki ng laktaw kasi ang alam kong next sa 700 at 850 ng Arete ay Samsung Theater na ata. Yung na-sold out ni Red na 1.6. So more than times 2 eh. Hindi ko alam kung merong 1,000 capacity na theater. Siguro Irwin Theater sa Ateneo, yung mga ganun. Or sa Lasal. Hindi ko pa alam. But the first order of business. Kumbaga kung ako yung Apple, di ba? Para nasa iPhone 13 pa ako eh. May mga iPhone 15 na dapat akong ginagawa. So, dapat gagawa ka ng jokes kasi yun ang aming produkto as stand-up comedian. Yun ang aming service as stand-up comedian. At I guess yun ang aking next episode, no? Ang pinaka-common na tinatanong sa akin, paano ka nakakaisip ng joke? Paano mo naisip yung jokes ko? Siguro i-flesh out natin yan. And alam ko meron na akong episode about my joke philosophy. Pero, sige, pag-isipan natin kung dahil maraming salamat sa mga listeners ng lahat ng podcast. Cool Pals, kay Redoliero, lahat.
at mga nanonood ng shows sa Wicked Dog, sa open mic, sa mga theaters. Lumalaki na talaga yung stand-up comedy. Pinoy stand-up comedy revolution. Sabi ni GB, parang tapos na yung revolution, nanalo na. So may bago ng face. Pero sa tingin ko, tuloy-tuloy pa rin eh. Alam mo yun? Kasi as of this recording, siguro tapos na yung Singapore and Australia, and I'm sure masaya rin yun at mas madali pa magbenta doon kaysa sa regional ng Pilipinas dahil maraming tao maraming pera yung mga tao doon. Lumagpas na sila sa poverty ng Philippines. Yung mga nakatira sa Australia at Singapore, marami ng pera eh. Ang bilis lang. Diba? Hindi ka tulad natin sa Pilipinas. Ang mahal ng gas, ang mahal ng lahat. Alam mo yun, siyempre, yung disposable income mo, hindi ganun ka-disposable. Ayun, palaki na ng palaki ang eksena at dumadami ang comedy fans. Siyempre, may Netflix na si Red. Tuloy-tuloy nyo pa rin panoorin yan. Red Oliero, Mabuhay sa Lie on Netflix. Dumalaki na stand-up comedy sa Pilipinas. Marami na nagiging curious. And this podcast, parang ito yung peak behind the scenes. Sa likod ng tabing ng stand-up comedy. Kung after the shows, kung ano ba iniisip ko, kung ano ba experience, paano ba mag-joke? Ano ba yung next plans para ma-excite din kayo? Canada? US? Absolute Mega Best of Comedy Manila, US and Canada? Ewan natin. Sana. Dubai? Pucha, UK? Iloilo? Davao? Contact nyo lang kami sa Comedy Manila page or kontakin nyo si Comedy by Red or ako. Kung meron kayong alam na venue, kung producer kayo, kung co-producer kayo, may kilala kayong co-producer, palaganap natin to stand-up comedy dahil iba yung saya ng live talaga. Iba yung saya ng live. Promise. Alam na mga nanonood yan live at yung mga silent listeners, take the leap. Take the step. Manood kayo live para parang nagsa-stories na rin kayo na, wow, grabe, first to, sumakit pa nga ako, 3 hours kaming tumatawa. Sarap basahin ng mga ganung stories eh. Kasi alam ko mahirap sa Pilipinas, pero yung 800, hindi siya onti, hindi siya maliit na pera, hindi rin siya malaki, hindi siya Taylor Swift, hindi siya Zach Tubildo, hindi siya Ben and Ben. Pero parang okay pa ako sa 800 ngayon eh, kasi alam mo yun, saktong sulit na sulit talaga, putya. Diba? So lumalaki ang eksena na stand-up comedy. Maraming salamat, nakaka-excite. Not just the audience, yung mga komedyante, maraming nagiging new comedians, up-and-coming comedians, at hindi lang yan, co-producers. Shoutout sa Epicenter uli sa Cebu. Sobrang saya ng production nyo, galing. Secret Pals sa Singapore at si Marco sa Australia. So parang ano rin siya eh, nagbibigay rin siya ng trabaho, di ba? Trabaho tsaka roles for everyone. JE and Company, RE Craftsman Shoes, nasi-showcase lahat po, saya. Literal na nasa stage. Tunog at Liwanag sa Teatro Inc., Kadian Studios, Frankie's Buffalo Wings. Alam mo yun? Saya eh. Saya. Parang ito yung mga kasama sa eksena. Pati yung mga audience. Alam mo yun? Ang saya na nagiging community siya na hindi lang comedians, hindi lang audience. Pati manok. May involved. Pati sapatos. Alam mo yun? At gusto kong siyempre mag-succeed at gusto kong mag-succeed din yung mga companies, brands, and people around the Pinoy stand-up comedy revolution. Exciting fucking times. And again, I'm just Puera Showbiz, just overflowing gratitude. Sa TPN din, syempre. Ang laking bagay ng podcasting, alam natin yan. Isang dambuhala ang Cool Pals. At sinusuportahan tayo ng TPN. You know, ganda na lighting, ganda na recording, ganda na production, sobrang solid. Tsaka parang kindred souls kami ng mga taga-podcasting community kasi underground eh. Alam mo yung kami underground. Hindi mainstream, pero po siya lumalaban. Tapos medyo niche. Niche pa ngayon yung podcasting eh. Pero alam mo yun, naniniwala talaga kami sa ginagawa namin and consumers din kami ng podcasts mismo. Hindi lang comedy ah. Alam niyo ba yung number 1 podcast ko ay Ingresos Reales con Bienes Raices. Isa siyang real estate show. Podcast consumer din talaga ako. So maraming salamat sa pakikinig na Intellectual Wall with Victor Anastasio. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin
sa Comedy Manila. Again, yung lighting, yung recording, yung manok, yung suit, yung sapatos. Sobrang na-appreciate ko and spread the love. Pag nagiinuman kami ng barkada ko nung high school, lagi namin ng gino-joke, commerce. Nag-generate kami ng commerce. May pag-uusapan lang kami na malakas na electric fan or magandang upuan. Tapos bibili kami. Alam mo yun, we generate commerce. Kapitalismo. Support natin yung mga sinabi kong brands. Support natin lahat ng stand-up comedians. Support natin yung sarili natin. Ayaw lang namin na maging nakakatawa. Dapat yung ginagawa namin ay sound business din, di ba? Madaling mag-ticket, maayos yung pila, maganda yung theater, maganda yung ilaw, alam mo yun, okay experience. Ika nga ni Jay-Z, I'm not a businessman, I'm a business man. Peace out, TPN Studios, Intellectual World with Victor Anastasio. Till the next episode, Comedy Gods bless everyone. Peace out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.